Hoy, tarantado ka! Tatakas ka pa sa kasalanan mo? Excuse me, miss? Anong pinagsasasabi mo? Binangga mo lang naman ang papa ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo, pilay na siya. Malakas na dumadagungdong ang hagulgulan sa gitna ng daan. Napahawak ang binatang si Ezekiel sa bewang at malalim na napabuntong hininga. Kumunot ang noo nito sa pinaghalong sakit ng ulo at pagtataka sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Nakabulagta ang isang walang malay na lalaki sa semento habang duguan ang tuhod nito. Kalalabas lang ng binata sa sasakyan nito. Oh no, nakabangga ba ako ng tao? Hindi na nito naaalala ang nangyari dahil sa sobrang kalasingan. Nagising ang lalaki sa hindi pamilyar na kondo. Matapos ang naging one-night stand kaya dali-dali siya na umuwi kahit tila binabarina na ang ulo niya sa sobrang sakit. Kung alam niyang makakabangga pa siya ng tao ay hininaan sana niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Abay, tinatanong pa ba yan? Nakita mo na ang ginawa mo sa tatay ko, oh. Dalhin mo na natin siya sa hospital. Baka mamatay siya. Diyos ko! Ha? Huwag ka nang magtanong pa. Dali na. Dalhin natin siya sa sasakyan mo. Ipakukulong ka namin kung tatakbuhan mo kami. Naging mabilis ang mga pangyayari dahil wala pa sa sarili si Ezekiel. Dali-dali nga nitong isinugod ang nabanggang lalaki at ang anak nitong dalaga na walang tigil ang paghasik ng maingay na salita. Habang nagmamaneho ay hindi matigil ang pagsulyap niya rito. Malakas lang ang bunganga nito pero maganda ang dalaga. Maputi, itim ang buhok at maganda ang pangangatawan. Maumbok ang pangupo at malaki ang dibdib. Iyon ang type niya. Ano ba? Dalian mo naman. Yung tatay ko, titingin-tingin ka pa. Kung hindi pa ito sumigaw, muli ay hindi matatauhan ng lalaki. Pinaharurot nito ang sasakyan at mabilis na nakarating sa hospital. Dahil may pera naman siya, dinala niya ang mag-ama sa pribadong hospital at habang nakaupo sa waiting area, doon lang siya natauhan. Damit, nakasagasa ako. Wala na nga ata ako sa tamang pag-iisip. Masyado akong nagmadali kanina. I was reckless. Kumabog ang dibdib ng lalaki at agad na tinawagan ang Kuya Joseph niya. Oh, ba't ngayon ka lang nakatawag? Hinahanap ka ni Mama dito, Zeki. Kuya, nakabangga ako. Mukhang napuruhan ko yung lalaki. Ano? Pwede mo ba akong puntahan dito? Huwag mo munang sabihin kay Mama, baka magalit na naman yun eh. Ako na ang bahalang sagutin ito. Lumaki sa mayamang pamilya ang lalaki. Ang mga Salazar na tinitingala sa buong bansa. Ngunit kung ganun kamahal ang kanilang ina, ang dalawa niyang kapatid na sina Joseph at Troy, ganun naman siya pinag-iinitan nito. Siya ang middle child. Siya rin ang black sheep. Kaya nalululong ang lalaki sa babae at inumin dahil sa stress at sama na rin ng loob. Lumaki siyang rebelyoso. Lumaking matigas ang ulo at walang sino-sino. Ngayon, dahil dito ay nakabangga siya ng tao, kaya't hiniling ng binata na sana'y maging okay lang ang biktima. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na ang Kuya Joseph niya, pero nagulat siya nang makitang nakasunod ang ina at ang kanyang ama. Sinenyasan agad siya ng matandang kapatid na hindi iyon sinasadya, ngunit huli na, kaya't naglakas ng loob na lumapit ang binata. Ma! Wala ka talagang ginawang maganda, Ezekiel. Tingnan mo at nakabangga ka pa ng tao. Malakas na namutawi ang tunog ng malakas nitong sampal sa kanyang pisngi. Kinagat ni Zeki ang kanyang labi. Wala ka na talagang ginawang ikasasaya namin. Adik ka na nga sa babae. Lulong ka pa sa alak. Ngayon, magiging kriminal ka pa? Hindi ko po sinasadya, Ma. Anong hindi? Kung hindi ka sana nagmaneho ng laseng, hindi ka makakaargabyado ng ibang tao. Ano na lang ang mabaldado yun, ha? Mas malala, paano kung napatay mo? Ma, hayaan na muna nating magpaliwanag si Ezekiel. Sinubukan pa sanang pumagitna ng kuya niya, ngunit galit na galit ang ginang. Ano pa bang ipapaliwanag nito, Joseph? Hindi nakauwi kagabi kasi nagliwaliw na naman sa bar. Alam ko ng lahat ng galaw mo, kaya hindi na kailangan pa ang paliwanag. Diyos ko, napababayaan mo na ang trabahong nakaata sa'yo sa Amerika. Tas ganyan ka pa? Oo na po, Ma.
Yun na lamang ang naisaad niya. Kulang na lang ay saksakin siya sa dibdib sa mga salitang binibitiwan ng kanyang ina, kaya lalo lamang siyang nakakaramdam ng panghihina. Kasalanan ko na po. Kumalma na kayo. No matter what happens, I'll take the responsibility. Abay, dapat lang. Sa kalayuan ay nakatingin lang sa kanila ang dalagang si Perlas. Siya naman ang anak ng lalaking nabangga ng binata. Si Perlas na 25 taong gulang ay nakapagtapos nga ng pag-aaral pero hindi rin naman nakapagtrabaho sa kursong tinapos nito. Ngayon, nagtatrabaho ang dalaga bilang isang online seller ng mga damit. At sa araw na binangga ng lalaki ang ama niyang si Joaquin, naghahanap sila ng gamot para sa may sakit niyang kapatid. Hirap sa buhay ang pamilya ng dalaga. Isang kahig, isang tuka lamang sila. At ngayong naaksidente ang ama, hindi na niya alam kung paanong masusolusyonan ang sakit ng nakakatandang kapatid. Pinanghahawakan na lamang niya ang sinabi nito kanina. Tahimik lang siya habang nakikinig sa galit na ginang na dumating. Hay, nakakatakot naman ang mama niya. Mahina niyang komento sa kanyang sarili. Kumalma ka na, ma. Ang sarap mong bigwasan. Kung hindi ka lang matanda, baka pinalo pa kita, Ezekiel Salazar. Ma, hinaan mo naman yung boses mo, please. Hindi. Mabuting ang marinig nila para mawalan ka na ng babae. Naku kang bata ka, kailan ka ba makakahanap ng makakatapat sa'yo? Nang magtanda ka naman. Anong nangyayari dito? Bakit high blood na naman itong mama mo, Ezekiel? May dumating pa ulit na isang lalaki. Matanda naman ito. Para bang old version ng dalawang lalaki kaya't agad na napagtanto ni Perlas na iyon ang ama nila. Base sa tindig nito, mukhang mayaman at nirerespeto ito. Nakikinig lamang siya habang nagsasalita ang pamilya bago siya tumingin sa operating room. Pumikit siya at nanalangin sa kalagayan ng kanyang ama. Hindi niya dapat inaatupag ang problema ng iba dahil siya rin ay may malaking problema. Ang totoo, bago pa man mabangga ang papawakin niya, pilay na talaga ang ama niya at sinadya nitong magpabangga dahil nawala na sila ng pag-asa at option kanina sa paghahanap ng pera. Nagulat na lamang siya nang makitang humiga ang ama at nagpasagasa. Hindi man ito napuruhan, nagulungan pa rin ang binti nito dahil kung bakit sigurado siyang mapaparalyze ito. Kaya hindi siya nakaiyak dahil sa gulat. Awang-awa lang siya sa kanyang sarili. Hindi man lang niya nagawang pigilan ang kanyang ama. Hindi niya nagawang suwayin ito dahil alam niyang wala din siyang magawa. Wala silang pera. Walang gustong tumulong sa kanila. Ikaw ba ang pamilya ng pasyente, miss? Tumayo ang dalaga nang marinig ang doktor. Nakalabas na ito sa OR. Lumapit siyang naghihingahos ang nararamdaman. Kamusta ang papa ko, Dok? Kamusta siya? Nakita rin iyon ng pamilyang nag-aaway kaya't lumapit sila. Lahat ay nag-abang sa sasabihin ng lalaking doktor. Thankfully, nailigtas namin sa kapahamakan ng pasyente. Yun nga lang, paralyzed na ang kanyang mga binti. Kaya hindi na siya muling makakalakad pa. Masyadong malubha ang injury sa binti niya. Ang papa ko! Napaupo sa upuan si Perlas at nasapo ang kanyang muka. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Alam niyang pilay na ang ama ngunit naparalisado pa ito lalo ngayon. Ano na lang ang hinaharap nito? Naging disabled na ng tuluyan ang kanyang ama. Lumapit ang pamilya Salazar sa kanya. Oh, Diyos ko! Anong kagagawan to, Zeki? Bakit mo biniktima ang kawawang matandang yun? Kumalma ka muna, Luciana. Ikaw ba ang anak ng nabangga, iha? Ako nga po. Humihingi kami ng kapatawaran sa ginawa ng anak naming si Ezekiel sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sasagutin namin ang lahat ng bills ng papa mo, pati na ang gamot niya sa paglabas niya. Pero hihilingin ko na huwag niyo na lamang sanang ipakulong ang anak namin. Hindi ko pa po alam ang mararamdaman. Naparalisado pa po ang papa ko. May sakit pa ang kapatid ko. Magulong-magulo po ang isipan ko, ma'am. Magbibigay rin kami ng pera, iha. Kahit magkano ang hingin nyo. Bilang kapalit din sa mga gawain ng papa mo, ipapadala namin sa inyo itong anak namin.
Okay lang ba sa bahay ninyo siya tumira? Ano po? Umangat ang ulo niya at awang ang kanyang labi. Hindi niya inaasahan ang sasabihin ng ginang na yon. What? I'm not doing that, Mama. Hindi ako titira sa kanila. Hindi pa ba sapat ang pera? Hindi. Kailangan mong pagbayaran ng ginawa mo. Para namang magtanda ka. 32 ka na, pero napaka-irresponsable mo sa edad mong yan. Hala, gurang ka na pala. Nasa po ng dalaga ang labi sa hiya nang mailabas sa bunganga ang naisip niya. Hindi niya sadyang maisaboses yun. Excuse me, miss. Anong gurang sa 32? I'm young, rich, and free. Kung hindi pa ito binatukan ng kanyang ina, ay hindi titigil ang lalaki. Basta, yun na yung final decision ko. Walang rason. Walang hindi ayaw. Susundin mo ang sinabi mo kung ayaw mong itanggi ka namin bilang anak. Ano na lang ang sasabihin nito, Mama? Umiling-iling siya at muling naupo. Hindi pa alam ng ina niya na naaksidente sila at uuwi pang may kasamang estranghero. Na-finalize ang desisyon. Pagkatapos ng 2 linggo, nakauwi na ang ama niya kasama ang binatang si Ezekiel. Napakahambog nito at malandi rin kaya't hindi maganda ang kutob niya. Ngunit kabaliktara naman ang nararamdaman ng mga magulang, lalo na ang ina ng dalaga. Himalang nag-iba ang ugali nito. Magandang araw po sa inyo. Ako si Ezekiel Salazar. Ako po muna ang hahalili sa mga gawain ni Uncle Joaquin. For the meantime. Nako, maupo ka muna, Ezekiel. Baka mapagod ka sa kakatayo. Lihim siyang napairap sa kanyang ina. Unang beses niyang nakitang naging accommodating ito sa mga bisita nila. Matapos niyang sabihin na naaksidente ang ama, una pa nitong natanong kung babayaran ba sila ng nakabangga at kung magkano ang ibabayad sa kanila. Ni hindi man lang tinanong ng kanyang ina kung kamusta na ang kanyang asawa, kaya hindi niya maatim na nakikita itong pangisi-ngisi lang. Ikaw naman, Perlas. Tulungan mo muna ang papa mo sa loob. Humihingi ng tubig. Opo. Tahimik siyang pumasok at hindi na hinarap ang lalaki. Sa paraan pa lang ng pagtingin nito sa kanya, hindi na siya nakakaramdam ng maganda. Palagi pang nahuhuli ng dalaga na tinitingnan siya nito. Mukhang manyak yung mokong na yun ah. Sinong mokong, anak? Ay, Diyos ko naman pa. Nagulat ako sa'yo. Nagsasalita ka kasi ng patago. Sino bang kalaban mo? Wala naman po. Okay na po bang pakiramdam ninyo? Okay naman ako. Malalim siyang bumuntong hininga. Sa loob ng kanilang pamamahay, sila ng ama lamang ang may pag-aalala sa araw-araw nilang gastusin. Marites at lulong sa sugal ang ina samantalang matigas naman ang ulo ng kuya niyang si Roger. Adik ito sa alak at sigarilyo kahit may pneumonia, kaya sila ang namumroblema sa pagpapagamot nito. Ngayon na bumuti na naman ang karamdaman ay walang tigil na ulit sa pagiging matigas ang ulo. Ngayong okay ka na pa, pwede na kitang sigurong pagalitan ano? Bakit niyo po ba kasi ginawa yun? Ayan, paralyzed ka na. Hindi ka na muling makakalakad. Pwede naman sana nating mahanapan yun ng paraan. Patawarin mo ako, anak. Wala na kasi akong mahanap na paraan ng mga panahong yun, anak eh. At saka, wala naman na akong silbi kaya ginawa ko yun. Tingnan mo, hindi na tayo namumroblema sa pagkain natin at gamot ng kapatid mo. May monthly allowance pa tayo galing sa mga Salazar. Pero tay, panluloko pa rin yun ng tao. Malungkot niyang saad. Kahit ayaw niya kay Ezekiel, hindi pa rin niya maitatanggi na niloloko nila ang binata. Hayaan mo na. Kung uunahin natin ang konsensya ay magugutom naman tayo. Pilit na pinapagaan ng ama ang kalooban ng dalaga. O sige na nga, dahil tapos na, wala na naman akong magagawa. May kailangan ka pa po ba, pa? Wala naman na. Magpahinga ka na ron. Ilang araw ka na ring puyat sa kakabantay sa akin. Ang mama mo naman ang sabihan mo na wag munang umalis ngayon dahil kailangan ko siya. Sige po. Tawagin niyo na lang po ako kung kailangan niyo ng tulong ha. Pagkalabas niya, naabutan niya ang inang pinapalugudan pa rin ang lalaki. Nakaupo na ito sa maliit niyang kawayang upuan.
sa tangkad at laki ng katawan nito para iyong isang laruan. Bakit po ba aliw na aliw ka sa lalaking yan, Ma? Siya po ang dahilan kung bakit na-paralyze si Papa. Hindi na niya napigilan ang pagsasalita. Tumingin ang mga ito sa kanila. Kumunot naman ang noo ni Ezekiel. Tigilan mo yung bunganga mo, Lucifer! Totoo naman Bakit pinapaupo niyo pa yan? Dapat, ipagawa mo na ang mga gawaing naiwan ni Papa sa kanya para naman may silbi siya sa atin. Pagkasabi nun, lumabas agad siya para magliwaliw sa labas. Imbes na hintaying may maghakot ng mga kahoy sa labas, ginawa niya na yun. May matandang kapatid naman siya. Naroon naman sa kapitbahay at nagwawalwal ito. Maling ideya talaga tong naisip ni Papa Tamad pa tong napili niya. Hey, ako na dyan. Oh, ba't bumaba ka pa? Sarkastikong saad niya. Talagang bumalandra pa ang six-packs abs sa pagmumukha nito. Wala nang suot na damit ang lalaki at hanggang leeg lamang kasi siya nito. Galit ka pa rin sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Sadyang hindi lang talaga kita gusto. Bakit naman? Sinimulan na niyang tulungan ito. Patungo sa munting kubo sa likuran ng bahay iyon, dinadala ng dalaga. Huwag mo akong kausapin. Gusto kitang kausap Pwede ba? Naaalibadbaran ako sa'yo. Magsuot ka nga ng damit doon. Napangisi na lamang ang lalaki dahil sa mga asik niya. Ngunit imbes na magsuot ng damit, mas dumikit pa ito lalo sa kanya. Kaya naman, pulang-pula na ang mukha niya sa pagpipigil ng iritasyon. May boyfriend ka na? Wala lang siyang imik. Ay, ang hard to get mo naman. Wala pang nag-e-ignore sa akin, alam mo ba yun? Pwes, meron na. At ako yun. Hindi lahat ng gusto kang palugudan. Ouch! Harsh mo naman. Pero yan ang dahilan kung bakit interesado ako sa'yo Alam mo, umalis ka na nga lang kung kukulitin mo lang akong lalaki ka. Bakit ba ang suplada mo, babae? Sa huli, siya rin lang ang nag-walk out. Pakiramdam kasi niya, lalong kumukulo ang dugo niya sa kakulitan nito. Isa pang hindi niya makakalimutan, umaga nun, umalis ang mga magulang niya para magsimba. Naka-wheelchair ang ama kaya't nakakaalis na ito ng bahay. Siya lang ang tao nun kaya't lumabas siya sa kwarto na nakatube lang at panty. Ay, mabuti, walang tao. Ang init ng panahon. Para akong nasusunog. Makabalandra pa rin ba ako? Umupo siya sa kawayang upuan. Maliligo pa lang sana siya ngunit inilibot muna niya ang tingin sa buong paligid. Himala, nasan kaya yung lalaking yun? Sumama kaya siya kay mama? Mabuti naman at tahimik ang buhay ko. Maliligo na nga ako. Napapakanta pa siya nang mapunta sa kusina bago diretsong binuksan ang pintuan ng banyo. Ngunit laking gulat ng dalaga, isang hubot-hubad na lalaki ang naabutan niyang naliligo habang napapakanta rin. Napasigaw siya at napamura. Si Ezekiel ay napatalon at napasigaw din. Mabilis na hinablot ng lalaki ang tuwalya upang tabunan ng sarili habang nakapikit naman si Perlas. Tulong! Tulong! May nakita akong ahas! Halos magarag siya sa nasaksihan. Kitang-kita niya ang buong katawan nito kanina. Pink! Nakita ko yung color pink! Pink na ahas! Huwag kang maingay. Daig pa ng binata ang kabayo sa bilis ng takpan ang bunganga niya. Kumalma ka nga muna. Maririnig tayo ng mga kapitbahay Tulong! Perlas, calm down first. Napalunok siya at napapikit pa rin. Huwag mo akong hawakan, lumayo ka! Pero siguraduhin mong huwag kang sisigaw. Oo na, sige na. Lumayo ka na. Baka matuklaw ako ng ahas mo Nanginginig na ang tuhod niya. Kulang na lang ay kunin niya ang mga mata para linisin ng tubig. Pakiramdam ng dalaga ay nayurak ang kainosentehan niya. Unang beses niyang makakita ng private parts ng ibang tao. Pagmulat niya, tumama agad ang mata nila sa isa't isa. Doon, malalim siyang napalunok, samantalang napakamot naman ng batok ang lalaki, hanggang sa unti-unti nang bumaba ang tingin nito sa suot niya. Sa sandaling yon, na-realize din niya ang kanyang suot. Gago ka! Anong tinitingnan mo? Napatakbo siya ng mabilis. Hindi ganun ang iniisip ko. Perlas,
Hey! Hindi na ako virgin. Nakita na niya yung katawan ko. Nakita ko rin yung ahas niya. Diyos ko po! Perlas! Hinabol siya nito. Kumatok ang binata sa pintuan ng kwarto niya. Let's talk about it, please. Harapin mo naman ako. I don't want us to be awkward dahil lang sa nangyari. Hindi naman yun sinasadya eh. Ayoko nga humarap sa'yo. At saka pwede ba wag mo nga ako ma-English dyan? Hindi ako madaling makaintindi. Sige no. Hindi ko sinasadyang matingnan ka. Alam ko ring hindi mo sinasadya yung kanina. Hindi ko talaga sinasadya yun. Aba, gugustuhin ko bang makakita ng ahas? Siyempre hindi kasi takot ako sa kanila. Kung makangawa siya ay parang batang inapi. Dahil sa'yo hindi na ako virgin. What the heck? Wala naman akong ginawa sa'yo eh. Kahit na ano, nakita mo pa rin yung katawan ko. Malakas na napahalakhak ang lalaki. Hindi ba't ako ang dapat na magsabi niyan? Kasi nakita mo akong hubot-hubad. Mabuti ka pa may saplot pero ako wala. Hoy, wag mo nang ulitin yan, buwisit ka. Sira na tuloy yung imagination ko. Stop whining, please. Baka akalain ng iba inaaway yung sinasaktan kita. Pagkarinig noon ay mas lalo pa siyang gumawa ng pag-iyak. Nagpanik tuloy ang binata sa labas. Nakasuot na ito ngayon ng shorts at ng sando. Tahan na, Perlas. Kawawa naman yung nayura kong kainosentihan. Ano bang ginawa mo, Ezekiel? Sabihan man siyang OA, kailanman ay hindi kasi na-expose sa mga sexual experience ang dalaga. Hindi rin siya nakaranas ng boyfriend dahil wala man lang nanligaw sa kanya noon. Kaya't pakiramdam niya, nalabag ang katauhan niya. Anong nangyayari dito? Sabi ni Maring Carla, may narinig daw siyang nagsisigawan dito sa loob ng bahay. At kung minamalas nga naman siya, dumating pa sa puntong iyon ang mga magulang. Boses ng ina ang kanyang narinig. Wala po tita. Rinig niyang sagot ni Ezekiel. Ganun ba iho? Si Perlas ba nandito? Nasa loob po ng kwarto niya. Sinusubukan ko nga po sanang palabasin kasi nakapagluto na po ako ng agahan. Talaga, iho? Ang sipag-sipag mo naman. Zeki na lang po ang itawag niyo sa akin, tita. Umirap naman siya at mabilis na nagpalit ng damit. Nawala na ang plano niyang makapaligo sana. Perlas, anong ginagawa mo riyan sa loob? Lumabas ka na. Hindi natin katulong itong si Zeki, mahiya ka naman. Tulungan mo siya. Sandali lang, ma. Marahas siyang bumuga ng hangin. Pagsakang balikat na lumabas ng kwarto ang dalaga. Diretso lang ang tingin niya upang hindi magtama ang mga mata nila, pero ramdam niyang pinagmamasdan siya ng lalaki. Bakit nakabusangot ka? Asik ng kapatid na si Roger. Wala kuya. Ngumiti ito at malisyosong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng binata. Nagsisisigaw ka raw kanina. May nakita ka raw na ano yun? Ahas? Halos mabulunan siya ng sariling laway. Nanlaki ang mga mata nito. May nakita kasi akong ahas kanina sa kusina. Yung maliit. Nagulat ako kaya napasigaw ako. Talaga? Totoo? Oo naman. Bakit ako magsisinungaling? Tama si Perlas, Kuya Roger. Nahirapan nga akong hulihin yung ahas kanina eh. Buti na lang nakatakas palabas ng bahay patungo ng kakahuyan sa likuran. Kung hindi pa siya tinulungan ng lalaki ay hindi maniniwala ang kuya niya. Naging payapa rin naman ulit ang hapon niya. Hindi na nangulit ang pamilya maliban sa pagsulyap ng binata sa tuwing magkikita sila. Kaya naman, nang sinama ng mama niya ito patungo ng merkado, ay laking pasasalamat niya. Doon lamang din siya nakapaligo at nagsuot ng puting bestida hanggang tuhod ng dalaga iyon. Ang ganda mo naman ngayon, Perlas! Kaya siya tinawag na Perlas dahil sa kanyang kaputian. Parang perlas ang kutis ng dalaga. Huwag lang siyang tatawaging Lucifer na totoo niyang pangalan kasi parang Lucifer iyon. Hindi siya demonyo o kung ano. Mukha nga siyang anghel. Hindi lang talaga siya mahal ng kanyang ina, kaya't yun ang pinangalan sa kanya. Saan ang tungo natin ngayon? Bibili lang po ako ng ingredients para sa lulutuin kong manok mamaya. Wala kang kasama. Nasaan na yung gwapong binata na nakatira sa inyo? Naging straight na linya kaagad ang labi niya. Wala po.
Isinama ni Mama sa bangko, kumuha po ng allowance? Ah, ganun ba? Alam mo ba, Perlas, kinikilig ako sa inyo. Swerte mo sa lalaking yon. Ilang buwan na ba kayong kayo? Ano po? Hindi ba't kayo ng lalaking yon? Sabi ng mama mo, nobyo mo raw yun. Kaya naninirahan sa inyo. Live-in na raw kayo. Doon na napakamot ng bangs ang dalaga. Kahit kailan talaga, marites at ambisyosa tong si Mama. Nako, hindi po totoo yun. Ay, ang ibig sabihin nagsisinungaling lang si Angelita sa akin? Opo. Nasira ang ekspresyon nito. Walang panahon para magsinungaling din ang dalaga. Masyado niyang ayaw kay Zeki para tanggapin ang chismis. Ikaw talaga, Perlas, nahihiya ka pa. Kahit wag ka nang mahiya sa amin. Hindi naman namin aagawin ng nobyo mo sa'yo. Baka naman ayaw mo lang kasing aminin kasi mayaman daw yon at bilyonaryo. Ikaw, pinagdadamot ang boyfriend, hindi naman aagawin sa'yo yon. Matatanda na kami. Hindi nga po talaga. Gumagawa lang po ng istorya si Mama para may pulutan kayo sa sugal nyo. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Naiwan sa ere ang kanyang mga salita nang bigla siyang akbayan ni Zeki. Naamoy tuloy niya ang nakaka-addict nitong bango. Anong ginagawa mo rito? Nakauwi na kami ni tita. Pinapahanap ka niya sa akin. Kasi lulutuin mo na raw yung manok. Kaya nga ako lumabas para bumili ng mga sangkap. Ba't ngayon ka pa umepal? Huwag mo akong akbayan. Mariin ngunit mahina niyang saad. Dahil doon ay parang ang nakakita ng artista ang mga marites. Agad silang nagkulasan sa pwesto para lumapit sa kanila. Abay, ang gwapo mo pala sa malapitan talaga, iho. Lumaki ang ngisi nito. Sarap na sarap talaga ito kapag pinagpapalugudan ng mga tao. Sa awa po ng Diyos, gising na gising po ako nung umulan ng kagwapuhan. Kaya maraming salamat po sa pag-appreciate. Nararamdaman ko rin naman na masarap kang kausap na bata. Bagay nga kayo nitong ni Perlas. Nasabi nga sa amin ni Maring Angelita na kayo na raw at sa kanila ka pansamantala nakatira. Iyon po ang sinabi ni tita. Napapikit na lang si Perlas. Hiyang-hiya na siya at wala na yatang takas. Ba't ba kasi yon ang pinagsasasabi ng kanyang ina? Nakakahiya na nalaman pa yon ng lalaki. Mali ba? Nako, tama naman po siya. Totoo po na kami nitong ni Perlas. Tingnan mo na, tinatanggi pa talaga ni Perlas kanina. Baka nahiya lang kasi ang gwapo mo at mayaman ka, iho. Naisip niya na baka agawin ka ng ibang dalaga. Hindi ho yan ang ibig kong sabihin kanina eh. Malakas na napahalakhak ang lalaki. Hindi naman po ako magpapaagaw. Siya lang po ang gusto ko. Bago pa siya nakapagreklamo, ay hinatak na siya ng lalaki bago nagpaalam sa mga matatanda. Ano ba, bitiwan mo nga ako? Patuloy pa rin sa pagtawa ang lalaki habang inaakbayan siya. Pakiramdam tuloy ng dalaga, bingi ito sa mga reklamo niya. At talagang ginatungan mo pang chismis ni Mama ha? Ano na lang kung kumalat yun? Hayaan mo na lang. Dapat hindi ka affected. Kasi alam mo namang hindi totoo yun. Umawang ang labi niya sa punto nito, ngunit lumaking palaban ng dalaga. Hindi siya magpapatalo. Ayoko nga. Paano na lang ako makakahanap ng magiging boyfriend ko? Hinarangan mo na. Mananatili na lang ba talaga akong NBSB? May plano ka palang magjowa? Bakit? Parang hindi ka believe? Maganda naman ako Marami akong admirers. Akala ko ba hindi ka na virgin? Abay, ako ang nakakuha nun, di ba? So dapat totohanin na lang natin para makatotohanan. Ikaw? Ayoko talaga sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Oy, Neneng, bibili ka ba? Kanina pa ako naghihintay. Kinagat niya ang ibabang labi. Kung hindi pa umawat ang tindero, hindi niya mapapansin na nakarating na pala sila sa tindahan. Nagdesisyon siyang isarili na lamang ang pagkamuhi sa lalaki. Nauubusan lang siya ng energy dahil sarap na sarap din itong sumagot sa kanya. Kahit nagpresenta itong magdadala ng mga binili, hindi na nagprotesta ang dalaga. Tahimik siya nang makabalik sila sa bahay. Ang maingay na ina naman ang sumalubong sa lalaki na parang ito ang anak. Bakit natagalan kayo?
Baka napagod ka na, Zeki. Hindi naman po, tita. Ikaw, Perlas. Lapitan mo ng papa mo ron at baka may kailangan bago ka magsimulang magluto. Pumasok din naman siya sa loob at lumapit sa kanyang ama. Ngumiti agad siya rito para magpanggap na maganda ang mood, ngunit hindi rin naman siya nakalagpas. Bakit mukha kang stress, anak? Wala naman ho pa. Irita ka pa rin ba kay Ezekiel? Naiinis kasi ako sa kanya. Ewan ko ba? Pinipigilan ko rin naman. Kaso kapag malapit siya at nakikisali sa mga ginagawa ko, iritado talaga ako sa kanya pa. Naiintindihan kita, anak. Pero paano kung kontrolin mo muna ang anger attitude mo at subukang makipaglapit sa kanya? Tingin ko hindi kami magkakasundo, Papa. Tsaka anger blood po ata tawag doon, hindi anger attitude. At nandun na naman ang pabidang binata. Umikot agad ang mata niya sa sobrang pag-irap. Kung mamarapatin niyo ho, anger issues po ang tamang term doon. Yun pala. Akala ko pa naman anger attitude. Salamat sa pagtama mo, Zeki. Walang anuman po yun. Kumindat pa ito kay Perlas kaya't nasira ang ekspresyon niya. Pinapunta ka na naman ba ng mama mo rito? Wala naman akong kailangan. Sige na, magluto ka na ron. Sige po. Nagsabay pa sila ng lalaki sa kusina. Nagluluto siya habang inaayos naman ito ang gripo ng tubig. Mga simpleng gawain lang sana yon na kaya ring gawin ng Kuya Roger niya. Ngunit dahil sa masela ng kalagayan nito, pinipili na lamang na pagpahingahin. Konting buhat kasi ng mabibigat ay sasama agad ang pakiramdam nito. Zeki! Kuya Roger, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman, bakit? Inom tayo mamaya. 2 linggo na akong hindi nakakatikim ng alak. Pinababayaan ko na ata ang sarili ko. Sumali rin naman agad ang dalaga sa mga ito upang sawayin ang kanyang kapatid. Hindi pagpapabaya ang tawag doon, kuya. Pag-aalaga yun sa sarili at pag-iwas sa sakit. Itong si Lucy Pearl naman minsan na nga lang tas konti lang, promise. Bawal nga. Payagan mo na siya, Pearl. Tugon naman ni Zeki. Isa ka pa. Bad influence ka lang Ay, grabe naman tong si Bunso. Porket wala ka ng love life galit ka na sa mundo. Idadamay mo pa ang kasiyahan namin. Basta wag kang makinig sa kanya. Inom na tayo mamaya, Dong. Sige, kuya. Lumobo ang pisngi niya. Pigil ang dalaga sa pagbukal ng dugo sa sistema niya. Ay nako, kailan pa ba ako makakaramdam ng saya sa pamamahay na to? Pakiramdam ko talaga maaga akong tatanda nito Asik niya at marahas na hiniwa ang manok. Huwag ka nang magalit. Ako nang bahala kay Kuya Roger mamaya. Bibili ako ng 0 alcohol na iinumin niya para akala pa rin niya alak yun. Umangat ang kilay niya. Ngumuso rin ang dalaga. Talaga? Nilingon niya ito. Kahit papaano ay gumaan ang pagbukal ng dugo niya. Umangat lang ang isang kamay nito. Ipinapangako ko. Sige, salamat. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya nang malamang may malasakit din pala ang binata. Akala kasi niya ay dinadagdagan lamang nito ang pang-aasar. Hindi niya alam na may pag-aalala ito para sa kanya. Ayun mabait ka rin pala Sana palagi kang ganyan. Sige na, mabuti na ang mood ko. Huwag mo na akong busitin, lalaki. Opo, madam. Natawa siya at masaya namang tumalikod ang lalaki. Loko talaga yun. Komento niya at tuluyan ng gumaan ang kanyang pakiramdam. Dumilim na ang gabi. Naghapunan muna sila bago lumabas ang 2 lalaki para mag-inuman sa labas. Siya naman ay inaasikaso muna ang ama na matutulog na. As usual, ang ina ay nauna ng matulog matapos matalo ito sa sugal kanina. Masama ang loob nito ngayon. Nang matapos ang lahat ng responsibilidad, doon na siya lumabas. Nasa po ni Perlas ang labi nang makitang inako lahat ni Zeki ang malalakas na inumin. Tuloy, ito ang nalasing, hindi ang kanyang kapatid. Bakit lasing ka na? Akala ko ba bibili ka ng 0 alcohol na inumin? Bulong niya rito habang sinusulyapan ng kapatid na napapakanta na ngayon. Mahina talaga sa inuman itong si Zeki Lasing na siya. Habang ako,
Hindi man lang ako tinamaan. Sisiw ka naman pala dong eh. Tapos na ba kayo, kuya? Ubus na yung inumin eh. Pwede ka nang pumasok. Baka malamigan pa yung baga mo at mamaya atakihin ka na naman. Sige. Pakiayos na lang si Zeki, bunso ha. Lasing na eh oh. Tuwang-tuwa ang kapatid niya nang tumayo. Wala itong kaalam-alam na inako lahat ng lalaki ang inumin para huwag lang itong malasing. Akala ko pa naman malakas ang alcohol tolerance mo. Halika na nga sa loob. Pasensya na kung mabigat ako ha. Wala yun. Nagpapasalamat din ako. Kasi alam ko, inako mo yung mga alak na para kay kuya. Umangat ang labi nito. Sinubukan namang alalayan ng dalaga ang binata, papasok sa loob ng bahay. Alam mo, kung alam ko lang na ganito lang palang makakapabait ng loob mo sa akin, sana una pa lang nilaklak ko na yung buong case ng beer. Huwag ka namang magulo, nahihirapan akong alalayan ki. Pearl. Ano? Ang ganda-ganda mo talaga, no? Mabilis na namula ang kanyang pisngi. Look, parang mansanas na rin sa pulang pisngi mo. Ang cute. Pinisil pa iyon ng lalaki. Bumuga siya ng hangin. Napakapariwara mo pala kung malasing. Ay nako, ang pula rin ng labi mo. Parang ang sarap halikan. Tumahimik ka nga. Pakis naman ako, kahit dampi lang. Gusto mo bang upakan kita? Nakarating na sila sa kwartong tinutuluyan nito. Maingat na pinahiga ng dalaga ang lalaki sa kawayang kama. Grabe ka naman. Damot mo naman. Smack lang naman sana oh. Isa pa, itong kamay ko ang magsasmack dyan sa mukha mo mamaya. Pinagnanasahan mo pa akong mokong ka ha. Akala ko ba close na tayo? Lasing ka na, Zeki. Matulog ka na. Napapailing na lang siya at tumayo. Ngunit bago pa man makahakbang si Perlas, yumakap na ang lalaki sa bewang niya. Dahilan kung bakit nawalan siya ng balanse at napahiga rin sa kama na katabi nito. Mabilis ang mga naging pangyayari. Bigla na lamang lumapit ang mukha ng lalaki at mabilis siyang hinalikan. Kaya naman, sa gulat ay malakas niya itong nasampal. Tarantado ka talaga ah! Aray! Napahawak ito sa panga at napakurap-kurap pa. Pakiramdam ng lalaki ay lumayas ang espiritu ng alak sa katawan nito dahil sa sampal na yon. Agad namang nagpanik si Perlas na nakonsensya sa kanyang ginawa. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Tumayo siya, nanginginig ang tuhod. Napatingala naman sa kanya ang lalaki. Akala niya, maiiyak ito. Ngunit bigla na lamang itong ngumiti ng napakalaki. Pwede bang isa pa? Okay lang kahit sampalin mo ulit ako. Nahihibang ka na ba? Napahawak sa tiyan ng lalaki at natawa. Galak na galak ito sa reaksyon ng dalaga. NBSB ka nga. Unang halik mo ba yun? I can tell that you're unexperienced. Huwag mo nga akong asarin na mokong ka. Kung gaano katalim ang bunganga niya, ganun din naman ang paghohoromentado ng kanyang sistema sa loob. Mukha lang siyang galit ngunit sa kalooban ng dalaga. Parang matutunaw na siya sa sobrang hiya at kilig. Idagdag pa ang sinserong tawa ng lalaki na ang sarap sa tenga. Pagkaumaga ng gabing iyon, kinikilig pa rin ang dalaga. Nakanguso ang lalaki na parabang nagpipigil din ng ngiti. Hindi mawala sa isipan niya ang mabilis na halik na yon. Ngayon po ba yung schedule ng check-up nyo, Tito? Oo, Zeki. Sabay silang lahat sa hapagkainan ng umagahan. Naging routine na nila iyon. Ako ang sasama kay Papa. Nirefer na siya ng personal doctor niyo sa malapit na klinik dito. Doon na lang kami pupunta para sa rehabilitation niya. Pwede ba akong sumama? Umangat agad ang tingin niya sa lalaki. Sinulyapan din ang reaksyon ng iba. Sa partikular ay nakangiti naman ang mag-ina. Ano kasi, binigay na kasi nila mama yung cards ko. Pati na rin yung sasakyan ko. Kaya makakapagmaneho na ulit ako. I can finally help financially too. Talaga, Zeki? Masaya ako para sa'yo. Hindi na ba sila galit sa'yo? Hindi na. Mabuti naman. Pero baka nakakaabala kami sa'yo ha? Mabilis namang umiling ang lalaki. Kahit kailan, hindi kayo makakabala sa akin, Perlas. Sa ilang buwan ko na dito, napalapit na po ang loob ko sa inyo. Para ko na talaga kayong pamilya.
Maluhaluhang pinunasan ng mga magulang niya ang mga mata. Matamis lamang siyang ngumiti. Sandali pa ay may ibinulong sa kanya ang kanyang ama. Sabi ko naman sa'yo, bigyan mo ng pagkakataon na kilalanin si Zeki. Dahil mabait naman talaga siya. Masaya akong malaman na close na kayo. Tumango siya sa ama. Pakiramdam nga niya ay ganun. Kahit papaano ay masasabi niyang hindi na ganun kainit ang dugo rito. Pagdating sa hospital ng araw na yon, tahimik lang siyang nakikinig sa treatment ng ama. Sa tabi niya ang lalaki at na-appreciate ang lahat ng effort nito. Halos wala siyang inasikaso pagdating dahil si Ezekiel ang gumawa noon. Salamat sa pagsama sa amin ni Papa dito ha. Walang anuman. At bahagyang nangatal ang labi ng dalaga. Nahihiya siyang ipagpatuloy ang sasabihin, ngunit alam din naman niyang siya ang kailangang bumigay. Gusto ko nga palang humingi ng paumanhin sa lahat ng pagsusuplad ako sa iyo sa mga salitang ibinato ko sa iyo. Ano ka ba? Hindi big deal sa akin yun, Pearl. I also have my mistakes kaya reasonable naman ang galit mo. Dahil sa akin nabaldado si Tito Joaquin. Pero imbes na husgahan niyo ako, buong puso niyo pa akong tinanggap. That's how I realized na tama nga sila mama. Ang buhay na ganito ang makakapagpa-realize sa akin na abusado ako sa buhay ko. And that I need someone that can change me. Umangat ang labi niya. Pinigil ng dalaga ang pagkahalata ng panlalamig niya. Ngayon, goods na tayo ah. Oo naman. After ng check-up ay nag-aya muna ang lalaki na kumain sa labas. Nag-order din sila ng take-out para sa mga naiwan sa bahay. At tulad ng normal na mga araw, nakimarites na naman ang mga kapitbahay nang makauwi sila. Wow! Ang ganda naman ng sasakyan mo, Ezekiel! Bongga! Milyones ba ang halaga niyan? Oo, Mare. Kasama pa ang ina niya sa mga ito. Napailing-iling na lang ang dalaga. Maganda itong sasakyan ni Ezekiel kasi nga 'di ba, mayaman ang pamilya niya. Biruin mo ba naman? Manggaling ka sa Salazar clan. May mga gold bars pa nga sila eh. Halika muna rito, Zeki. Nagpatuloy naman siya para alalayan ang kanyang ama. Mabigat ang pakikitungo niya sa kanyang ina. Ni isang beses, hindi man lang nito inasikaso ang kanyang asawa. Kahit sa check-ups, parang sinisisi pa nito ang ama niya na nagpabangga ito when in fact ay ginawa iyon ng papa niya para lang may makain sila. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumaki ang sama ng loob ni Perlas. Idagdag pa ang kapatid niya na parang walang pakialam sa mundo. Okay ka lang ba? Bakit ka umiinom? Nilingon niya si Zeki na naupo naman sa kanyang tabi. Nasa labas siya ng bahay sa ilalim ng puno ng mangga habang nilalagok ang kanyang beer. Akala ko tulog ka na. Sabi mo, uuwi ka muna sa inyo bukas. Marahang wika naman niya. Nakatulog nga ako, pero bigla akong nagising. Pagtingin ko, tama nga ang hinala ko. Dito ka sa labas ngayon. May problema ka ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Natulala lang siya rito ngunit nanlalabo na rin ang kanyang mga mata. Kaya siya uminom kasi pakiramdam ng dalaga ay sasabog na rin siya. Sina mama kasi. Anong meron kila Tita Angelita? Nakakainis. Sinubukan pa niyang itago ang kanyang luha, subalit kumunot ang noo nito nang makita yon. Doon lamang napagtanto ng lalaki na seryoso ang kanyang dinaramdam. Mula nung maparalay si Papa, parang wala namang pakialam sa buhay namin. Ni isang beses, hindi niya inasikaso si Papa. Iniasa sa akin ang lahat. Lulong sa chismis, sa sugal. Tas itong si Kuya Roger naman, ang tigas ng ulo. Alam mo na ngang may sakit, hindi pa rin nakikinig. Ang sakit sa dibdib damdamin, ang sama ng loob ko sa kanila. Pakiramdam ko, ako lang ang may pakialam sa pamamahay na to. Lalo pa ngayong baldado na si Papa. Ako na lang palagi ang nag-e-effort. Parang ako lang ang tao rito. Sa akin nakaasa ang lahat. May sarili din naman akong buhay. Sariling pangarap. Pero hindi ko yun nauna dahil sa kanila. Tingin mo, graduate nga ako pero hanggang ngayon unemployed. Kasi inuuna ko sila.
Malapit na akong mag-30 pero wala pa rin. Lahat na lang, kahit boyfriend. Hindi na ako nagkaroon dahil sa kanila. Pero ni isang beses, hindi ko man lang naramdaman na pinapahalagahan nilang mga bagay na yun. Marahang hinaplos ng lalaki ang kanyang likuran. Nakaramdam ng kakampi si Perlas, kaya lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Bakit ba ganun? Parang ang malas-malas ko sa buhay. Nung sinabi ko sa'yong maaga akong tatanda, totoo yun kasi palagi akong stress dito. Hindi ko alam na ang bigat na pala ng dinadala mo. Ang galing-galing mo magtago nun, ano? Kaya akala siguro nila, wala lang sa'yo. Yun na nga eh, nakakasama ng loob. Tas sila pa itong unang gagawa ng issue sa akin. Binigyan nga ako ng buong pamilya. Pero ganitong klase naman. Iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. Mula ngayon, karamay mo na ako sa mga problema mo. Isinandal ng lalaki ang ulo nito sa dibdib niya. Hindi na nagprotesta pa si Perlas dahil sa sama ng loob at kalasingan. Pasensya ka na kung sa'yo ko to nilalabas ha. Minsan lang kasi talaga napupuno na ako eh. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang lahat ng sekreto mo. Tumango naman siya. Humahagulgol ang dalaga. Tama naman siyang pinapakalma nito. 10 minuto silang ganon bago tumuwid ng pagkakaupo ang dalaga. Okay na ako. Mga 50%. Mabuti naman. Gusto mo bang samahan kitang uminom? Nako, mabuti pa. Magwalwal tayo ngayon. Kaya cheers! Titig na titig sa kanya si Zeki habang lumalagok ng inumin ng dalaga. Sa loob-loob ng lalaki, para bang Diyos ang pinarurusahan ng dalaga dahil sa mga basang pisngi nito. At dahil naaalibadbaran, mano nitong pinunasan iyon. Wala namang pansin ang dalaga at napapakanta pa. Tumagal ng ilang oras ang inumang iyon hanggang sa maubos ang inumin at nalasing na rin pati ang lalaki. Pumasok na tayo sa loob, Pearl. Kahit sa pagsasalita ay medyo pabalang na rin. Sige, pero hindi na ako makakalakad ng diretsyo. Bubuhatin na kita. Ay, wow! Alam mo, gentleman ka pala. Oo naman, matagal na. Baka gentleman ka lang na may balak. Grabe ka naman sa akin. Mukha lang akong maduming mag-isip ano, pero pinipili ko rin naman ang pinagnanasahan ko. May listahan ako at iilan lang yun. Ah, ganun ba? Sige, pasensya ka na. Ang lakas naman ng loob ko, no? Pero okay lang yun. Ikaw naman ang top 1 sa listahan na yun. Ano? Huli na ang gulat niya dahil binuhat na nga siya ng lalaki at iniakyat sa kanilang bahay. San ka pupunta? Ihatid mo na muna ako sa kwarto ko. Hoy, Ezekiel! Naririnig mo pa ba ako? Pwede bang sa kwarto ko na muna tayo matulog? Anong sinasabi mo? Paglabag sa kanya sa kama ay mabilis na dinaganan ng lalaki ang dalaga. Mukhang mas lasing ka pa sa akin, huy! Let's stay this way for a moment, please. Gusto lang kitang pagmasdan ng ganito. Sumuko siya at pinagmasdan din ang lalaki. Sa unang pagkakataon, doon lang niya napagmasdan ng mabuti ang buong mukha nito. Sobrang gwapo ng lalaki, para itong isang supermodel. Napalunok siya sa biglaang naisip, para bang inutusan siya ng puso na halikan ng lalaki. Ezekiel. Sa gitna ng dilim, mga mata nilang kumikislap ang nagsisilbing ilaw. Ilaw sa mga matang puno ng pagnanasa. Gusto mo ba ako? Nagulat ito sa tanong niya. Narinig mo ba ako? Tulog ka na ba? Hinaplos ng dalaga ang pisngi ng lalaki ngunit inabot naman ito. Oo, naririnig ko. Uulitin ko. Gusto mo ba ako? Ba't mo ba tinatanong yan? Curious lang ako. Kung oo ang sagot ko, ano bang gagawin mo? Wala naman. Seryoso? Oo nga. Hindi naman pwedeng wala. Kasi gusto nga kita, Perlas. Matapos sabihin yon na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kabog sa dibdib niya, siniil siya ng halik ng lalaki. Ezekiel, nagulat siya sa ginawa nito ngunit matagal na rin iyong gustong gawin ng dalaga, kaya't gumanti rin siya
at ipinalibot ang braso sa leeg nito. Gustong gusto kita. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Dahil ayokong pag-isipan mo na, sinasamantala lang kita. Ngayon, pwede na. Dahil gusto na rin kita. Type talaga kita, Zeki. Pinangunahan lang talaga ako ng inis ko noon. Hindi man inaasahan o sa magarbong lugar ay nakatatak iyon sa kanilang isipan. Lasing man, ngunit iyon ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Sino naman kasi ang hindi kung harap-harapan ay inamin ng lalaki na mayaman, gwapo at matulungin na gusto kanya. Lumalim ng lumalim ang halikang iyon. Walang gustong tumigil kaya naman nauwi ang gabing yon sa mainit na gabi sa pagitan nilang dalawa. May nangyari sa kanila, isang hindi malilimutang gabi, isang hindi nila pinagsisisihan. Napakurap-kurap siya nang marinig ang pagtunog ng alagang manok ng kapatid niya. Umaga na rin. Umaga na, ang sakit ng bewang ko. Teka, mabilis na bumangon ng dalaga at nakitang nasa kwarto na nga siya ng lalaki. Suot na rin niya ngayon ang malaking t-shirt nito. Matulog ka na muna, marami pang oras. Ay toko! Nasa po ng dalaga ang dibdib nang makitang katabi rin pala niya ang lalaki at nakayakap pa to sa bewang niya. Doon na lahat bumuhos ang alaala sa lumipas na gabi. Oh my! Gigising ka pa? Masakit ba ang ulo mo? Napansin ng lalaki na hindi siya muling humiga, kaya't bumangon din ito. Nangarag ang buong kalamnan niya. May nangyari sa atin kagabi? Oo, at ginusto nating dalawa yun. Hala, kumunot ang noo ng lalaki. Bakit? May problema ba, Pearl? I'm sorry. Hindi, wala naman. Nagwo-worry lang ako. Parating pa lang yung menstruation ko. Ibig sabihin, malaki ang chance na baka mabuntis ako. Nanlaki rin ang mga mata ng lalaki, ngunit walang bahid yon ng pagkagalit, kundi mukhang nagagalak pa rin. Pananagutan kita. Tayo na, hindi ba? Ang sabi mo, gusto mo rin ako. Kaya ibig sabihin lang nun, tayo na. Kaya walang masama sa ginawa natin. Nasa po ni Perlas ang labi at napapikit. Ngayon lang pumasok sa isipan niya ang kagagawan. Ngunit ano pa bang magagawa niya? Nangyari na at ginusto rin naman niya yon. Kaya't yumakap lang siya sa lalaki para kumuha ng lakas ng loob. Pagkatapos ay dali-dali na nga siyang umakyat sa kwarto at naligo. Walang kaalam-alam ang pamilya niya na nagkalapit na ang mga loob nila sa isa't isa. Ang ganda talaga ng girlfriend ko. Siyempre, oo naman. Matapos umuwi muna sa mansyon nila, 3 araw bago nakabalik ang binata. Nagsimula na rin silang mag-date at tumungo sa simbahan para magsimba at ilang mga lugar para sa mga couples. Lahat ng yon, walang ideya ang tao sa bahay. Saan kayo galing na dalawa? Nagpasama lang po akong bumili kay Zeki sa tindahan, ma. Wala na po kasi akong pamasahe eh. Ganun ba? Sige. Pakiliguan na lang din pala ang papa mo. Aalis kasi ako. Naglalaro ako ng bingo. Doon kila Maring Winnie. Baka swertehin ako at manalo. Gagastos ka na naman ng pera, ma. Wala na po tayong budget ngayong linggo. Ano ka ba naman? Maliit na halaga lang naman yun. At saka buwan ang nagbibigay ang pamilya ni Zeki. Huwag mo nang hadlangan ang kasiyahan ko. Di ba, iho? Yes, tita. Inis siyang bumuga ng hangin at tumalikod. Ang nag-aalalang nobyo ay sumunod naman sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit ayokong sabihin sa kanila na tayo na. Kasi baka samantalahin nila ang pagkakataong yun. Pasensya na, Zeki, pero kailangan mong malaman to eh. Mukhang pera to si mama. Okay lang, naiintindihan ko. Huwag ka nang ma-stress. Ako na rin ang bahala kay Tito Joaquin. Magpahinga ka na ron. Alam kong pagod ka. Salamat at naiintindihan mo ko. Kayo lang ata ni Papa ang nakakaintindi sa akin dito. Napahawak siya sa bewang at naupo. Laking pasasalamat ng dalaga na naroon nakaantabay ang lalaki para sa kanya. Sa dulo naman ng kusina ay nakita rin niya ang kuya na patago na namang naninigarilyo. Kuya, ayan ka na naman eh. Ay, Perlas, nandiyan ka na pala. Hindi ako naninigarilyo ah. Ano yung tinapon mo ngayon lang? Wala na tayong perang pampa-ospital mo. Maawa ka naman. Sige na nga. Huwag ka nang maingay dyan.
Ako pa talagang maingay ha. Dahil stress siya ay inaya na naman siya ng kanyang nobyo na lumabas upang magliwaliw. May regalo ako sa iyo, love. Ano yan? Tsaran, a necklace. Initials natin ang nakalagay dyan. Hala, kailan mo to pinagawa? Nag-effort ka pa talaga para pasayahin ako ha? Matamis siyang ngumiti. Oo naman. Nasisiyahan din kasi ako tuwing nakikita kang umingiti. Malapit na rin ang birthday ko kaya yan ang regalo ko sa'yo. Sinikop ng binata ang sumasayaw na buhok at mahinhin na inilagay sa likuran ng tenga nito. Diba ako dapat ang nagre-regalo sa'yo kasi kaarawan mo? Parang baliktad yata. Lumapit ito kaya't humalik siya. Pilyong kinikilig naman ang lalaki. Sa presensya mo pa lang, kinikilig na ako. Sapat ng regalo yun para sa akin. Natawa siya at kinilig. Sumandal ang dalaga rito. Iba talaga kapag babaero no? Ang daming alam na flowery words. Noon yun. Inaako ko yun pero iba na ako ngayon. Seryoso na ako. Ayoko nang pakawala ng hulog ng Diyos na to para sa akin. Paano kung may bigla na lang magpakita? Tas sabihin, may anak na kayo? Baka pag nangyari yun, ile-let go na lang kita. Kesa naman makasira ako ng pamilya. Ikaw talaga, stop overthinking. Like that. Kasi imposibleng mangyari yun. Paano kung ako ang may kasalanan sa'yo? Sa wakas ay sinimulan na niyang buksan ang usapang iyon tungkol sa main concern niya. Matagal nang gusto niyang sabihin iyon, ang katotohanan sa nangyaring aksidente noon. Nahihiya na kasi siya dahil wala itong kaalam-alam na ginamit lamang ito. It will depend on how heavy it is. But one thing is for sure. Hindi ako magagalit ng lubusan sa'yo. I can't do that. You're so precious to me. Kaya nga kasi ang bait mo, ang genuine mo rin. Kaya iniisip ko na kung may mangyari man yon, ako na lang ang lalayo kasi hindi mo deserve ang taong lolokohin ka lang. Ngumuso naman ang lalaki. Kung ikaw lang naman ang walang problema sa akin, kahit lokohin mo pa ako ng ilang ulit, Pearl. Humugot siya ng malalim na hininga. Bakit ngayon lang niya na-realize na too pure to be taken advantage of ang lalaki? Ngayong malapit na ang loob nila sa isa't isa, panahon na para sabihin dito ang buong katotohanan, para tumigil na sa kahibangan ng kanyang ina. Kaya't mas minabuting kausapin ng dalaga ang ama patungkol doon. Hanggang ngayon ba binabagabag ka pa rin ang konsensya mo, anak? Oo pa. Kahit may connection na kami sa isa't isa, hindi ko pa rin ma-attempt na ginamit lang natin si Seki para makabayad sa mga utang natin. Magkaroon ng maintenance si Kuya Roger at perang panlustay ni Mama. Kailan malalaman ni Seki ang katotohanan at dapat nating tanggapin ang magiging reaksyon niya? Pero hindi ba't mahihirapan lang tayong muli? Okay lang naman yun basta wala tayong nilolokong tao. At kaya ko ring magtrabaho. Pagsisikapan kong iahon ng pamilya natin. Sawa na ako kumain mula sa pera ng iba. Matuto naman tayong tumayo sa sarili nating mga paa, Papa. Kung ganun ang desisyon mo, anak, susuportahan kita. Nasa iyo ang panig ko. Maraming salamat po, Pa. Alaman niyang magagalit ang kanyang ina. Inisip lang ng dalaga ang magiging kabutihan na gagawin niya. Kaya sinadya niyang sa kaarawan ng lalaki sabihin ng lahat. Sa bahay nila gaganapin ang selebrasyon at pupunta ang lahat ng pamilya ng lalaki. Ipinangako rin ito na sa araw na yon, ipakikilala bilang girlfriend ngunit plano niyang unahan si Seki dahil ayaw niyang makilala ng pamilya nito na wala siyang maipagmamalaki. Hi, I'm Victoria. Fiancé ako ng kuya ni Ezekiel. Ito naman ang pamangkin niya, sina Arken at Arlan. Magandang araw sa inyo at nagagalak din ako na makilala ka, Ma'am Victoria. Ako naman si Lucy Pearl. Lucy Pearl talaga? Oo, mukhang Lucifer pakinggan pero yun ang pangalan ko. Naku, hindi naman. Ang ganda nga ng pangalan mo bigla akong naintriga. Pagkatapos ng prayer ay nagsikain na nga sila. Yun din naman ang galak ng ina niya dahil may nakilala na namang mayaman. Iyon si Angelita. Maliban sa pagiging marites ay social climber din ito. Napailing-iling siya at lumapit sa kanyang nobyo.
Mamaya pagkatapos ng kainan, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon, love? Pwede mo namang sabihin ngayon sa akin. Huwag na muna ngayon. Mas maganda kasi kung mamaya. Gumuhit naman ang excitement sa mukha nito. Kung ano man yan, sana good news na lang. Tipid siyang ngumiti at kumain na rin, pero pakiramdam ni Perlas, hindi niya magawang lamunin iyon. May humaharang kasi sa lalamunan niya. We are so pleased na makilala kayo. Sabihin man natin na sa hindi magandang pagkakataon nagkakilala ang pamilya natin. Masaya kami na dahil sa inyo tumino namang itong anak ko na si Ezekiel. Ang laki ng ipinagbago niya, kaya naman nang sabihin niya na rito raw magsi-celebrate hindi na kami tumutol. We want to show how happy and thankful we are sa pamilya ninyo, Angelita and Joaquin. Maraming salamat din sa tiwala, Balae Luciana. Ikinagagalak namin ang makatulong kay Zeki. Nanlaki naman agad ang mga mata niya nang matunugan ng sinabi ng kanyang ina. Tinawag nitong Balae ang ina ng lalaki. Ang ibig sabihin, alam nito ang namamagitan sa kanila. Tinawag mo ba akong Balae? Hehe, hindi niyo pa ba alam? Magjowa na itong si Zeki at ang anak kong si Pearl. Mariin siyang napapikit. Naramdaman din niya ang pagtense ng katawan ni Zeki. Hindi nila inaasahan na pangungunahan sila nito kahit kailan talaga. Totoo ba yon, anak? Oo ma. Girlfriend ko na po si Pearl. At yun ang tinutukoy ko nang sabihin ko na may sorpresa ako. Sadly, naunahan kami ni Tita Angelita. Nang imulat niya ang kanyang mata, ay nasa po ng mga ito ang kanilang labi. Gulat naman ang mama ng lalaki. Ganon din ang papa nito, na tipid na umiwas ng tingin. Kung ganon, para siyang lalamunin ng kaba. Takot siyang marinig ang panghuhusga ng mga ito. Matalim na nilingon ng dalaga ang kanyang ina, ngunit tumaas din naman ang kilay nito na para bang walang mali sa nangyayari. Sa tingin ko naman wala namang mali doon, di ba? Kasi nagmamahala naman silang dalawa, Balae. Huwag mo nga akong matawag na Balae, Angelita. Hindi ako makakapayag sa relasyong ito. I know we are grateful sa inyo pero hindi naman ata maganda na ilang buwan pa lang naging sila na. Perhaps, baka may iba kayong balak dito sa anak ko. Ano? Halos dumugo ang labi ni Pearl sa pagkagat dito. Napansin na lamang din niya na nasa tabi na ng lalaki upang ipaglaban siya. Listen ma, seryoso kami nagmamahala ni Pearl. May dapat po kayong malaman tungkol sa nangyaring aksidente noon. Pearl, anong sinasabi mo? Mabilis na kumunot ang ina niya at pinanlakihan pa siya ng mga mata nito. Ano yon, iha? Takot man at kabado, alam niyang iyon lang ang makapagpapagaan ng loob niya. Sumulyap na muna ang dalaga sa amang tahimik na tumango naman sabay harap sa mga Salazar. Sinadya po ni Papang pagkabangga ni Ezekiel noon para lang perahan kayo. Ano? Hindi ko na po matiis ang konsensyang nararamdaman ko Kaya sasabihin ko na po ang totoo. Bago po mabangga, pilay na po talaga si Papa at baon po kami sa utang. Kailangan po ng pang-maintenance ng kapatid ko at mga gastusin sa bahay. Wala po kaming matinong trabaho kaya nang nagkaroon ng chance, nagpabangga si Papa dahil alam niyang yun lang ang paraan upang makabangon kami. Sa madaling salita, ginamit niyo lang ang anak ko? Ginamit niyo lang kami at ang pera namin? Mabigat na bumagsak ang kanyang balikat. Opo. Hindi niya na nakayanan ng sakit ng paningin ng mga ito. Nanlalabo na rin ang paningin niya. Nako! Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Walang katotohanan yan. Huwag niyo na pong itanggi, ma. Kailangan nilang malaman ng lahat para wag nang lumala pa to. Mga manggagamit pala kayo? Perlas, totoo ba ang sinasabi mo? Bakit hindi ko alam to? Umiwas ang dalaga ng lapitan ng lalaki. Bago pa man nagdesisyong sabihin ang totoo, nakahanda na siya sa magiging galit nito. Alam niyang lahat ng mga desisyon ay may konsensya at ito ang sa kanya. Natakot lang ako nung unang sabihin pero yun yung totoo. Kaya naman pala, tinitake advantage niyo ang kalasingan ng anak ko
Para lang sa mga utang nyo? Hindi ko alam na ganito pala kayo, mga manggagamit at manluloko. Ma, wag mo silang pagsalitaan ng ganun. Naging mabuti at mabait sila sa akin. Naging mabait? Kasi interesado sila sa pera mo, anak. Hindi yun ganun. 'Di ba, Pearl? Napailing-iling pa siya. Hindi niya mahanap ang lakas ng loob na mapatango. Galit na galit ang mga magulang ng lalaki. Ang kapatid nito ay desmayado naman. Tanging si Zeki lang ang blangkong nakatingin sa kanya at nagmamakaawang itangge ang inamin niya. Hinihiling nitong walang katotohanan lang ang lahat. Pasensya na, hindi ko sinasadya at pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Ibig bang sabihin nito, kahit ang pagpapahulog mo ng loob ko, planado nyo rin? Hindi. Niloko man kita, pero hindi kasali ron ang naging relasyon natin. Minahal mo ba talaga ako? Napuno ng paet ang mga mata nito. Pakiramdam ng lalaki ay nabigo ito ng ilang milyong beses. Umaasa itong panaginip lang ang lahat, ngunit nabigo si Zeki. Pasensya na. Bakit ngayon pa? Sana sinabi mo kaagad sa akin. Matatanggap ko naman yun, Perlas. Alam kong maaawa ka lang sa akin. Kalimutan mo yung awa at pagmamahal mo. Magalit ka at mainis ka. Kamuhian mo ako kasi deserve namin yun. Masyado kang naging mabait. Kaya pwede ba? Kalimutan mo na rin kung ano man ang namamagitan sa atin. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Perlas. Tumalikod siya. Kasunod ng malakas na nagmamakaawa ang ina niya sa mga Salazar. Ngunit naghari na ang galit sa mga ito. Maswerte kayo dahil ayaw ng anak kong magsampa ng kaso laban sa inyo. Pero tatandaan nyo, hindi na kayo ulit makakatikim ni singkong duling mula sa pera ng pamilya namin. Mare, patawarin mo na kami. Enough! Tama ng pagpapanggap. Ezekiel anak, halika na. Umalis na tayo sa pamamahay na to. Nagsayang lang tayo ng enerhiya at pagmamalasakit sa kanila dahil sila rin pala ang sisira ng loob mo. Hindi siya natinag kahit na pabagyong lumabas ang mga Salazar sa bahay nila. Malakas na humarurot ang sasakyan kasabay ng malakas na pagwala ng kanyang ina. Nang sila na lang ang naiwan, malakas siya nitong sinampal. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat ng pangarap ko, Lucy Pearl! Ano bang pangarap yon, ma? Ang manhuthot ng pera ng mayayaman? Abay, wala kang respeto? Nakatanggap muli siya ng isa pang sampal mula rito. Pigil ang pagtulo ng luha niya. Pinagmasdan ng dalaga ang kanyang ama, kapatid at inang hinaharap siya. Pagkatapos ay peke siyang ngumiti na parabang pagod na siya sa lahat. Kailan po ba tayo matututong tumayo sa sarili nating mga paa? Palagi na lang po ba tayong ganito? Mabubuhay na lang po ba tayo mula sa pera ng iba? Tumahimik kang ingrata ka. Wala kang utang na loob. Tumatanaw ako ng utang na loob, ma. Kaya sinabi ko ang lahat sa kanila. Kasi kung wala akong malasakit, hahayaan ko lang na gamitin mo sila. At lalong dumami ang kasalanan ng pamilyang to. Bakit? Hindi ka ba kumakain mula sa perang yon, ha? Wala kang silbi? Nagtapos ka nga ng kolehiyo. Wala ka namang trabaho. Makasarili ka. Mapait siyang pumikit. Yun ay dahil nauubos palagi ang oras ko sa inyo. Mula nang nagtapos ako, hindi ko na nauna ang sarili ko kasi palagi na lang kayo. Mula nang maging pilay si Papa, sa akin na nakaasa ang lahat. Ikaw ba, ma? Ha? Anong ginawa mo? Hindi ba't palagi kang wala rito? Kasi mas inuuna mo ang mga bisyo mo kaysa alagaan si Papa at atupagin ang bahay. Ikaw rin, kuya. Alam mo namang hirap na tayo sa maintenance mo. Pero ang tigas-tigas pa rin ang ulo mo. Inom ka pa rin ng inom at saka sigarilyo. Kaya huwag niyong sabihing wala akong silbi dahil sinalo ko ang lahat. Naging ganito lang ang buhay ko nang dahil sa inyo. Akala niyo ba nasa harapan niyo ako ngayon kung inuna ko ang pagiging makasarili ko? Habol niya ang kanyang hininga nang tumigil na sabay sapo sa dibdib. Natigilan naman ang ina't kapatid na parabang natauhan sa mga salitang ibinato sa kanya. Tigilan niyo na yan. Huwag dapat tayong mag-away-away magpamilya. Dapat nagkakaintindihan tayo at nagmamahalan. Ano na lang ang sasabihin ng iba rito, ha? Na hindi ko kayo kayang kontrolin bilang haligi ng pamamahay na to.
Sobra na rin kasi pa eh. Ni isang beses na inasikaso ka ni Mama, hindi ko nakita. Palagi kang nakaasa sa akin. Magaan sana to kung nagtutulungan tayong lahat. Hindi na sana natin kailangan manloko ng iba pang tao pero wala. Puro si Perlas. Puro si Lucifer. Puro si Bunso. Sumikip ang dibdib niya. Sumikip din ang lalamunan ng dalaga hanggang sa tuluyan na isa-isang bumuhos ang kanyang mga luha. Nasapo niya ang muka at napaupo sa upuan. Anak! Nanginginig na lumapit ang kanyang ina. Para bang sinampal ito ng malakas na tauhan ng ginang. Hindi ko alam na yun pala ang nararamdaman mo. Patawarin mo ako. Ako rin, Bunso. Patawarin mo si Kuya. Pangako, hindi ko na uulitin yun. Huling beses na to. Mas lalong humagulgol ang dalaga nang marinig ang mga salitang yun. Mahigpit nila silang niyakap at hinalikan sa ulo. Patawarin mo kami. Lumunok siya. Sino ba naman ako para magtanim ng galit sa inyo? Hindi ko yun makakaya. Kaya nga hindi ko kayo inabandona kahit hirap na ako at may sariling pangarap. Kaya wag niyo sanang isipin na makasarili ako kasi hindi. Nag-iyakan na nga silang lahat. Nagsumikap din na lumapit ang ama nila para dumami sila. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi sana ako baldado, hindi sana magkakaganito ang pamilya natin. Huwag niyong sisihin ang sarili mo pa. Walang may kasalanan dito. Oo nga, magtulungan tayo mula ngayon. Ang pamilyang ito ay iisa. Kung hindi pa siya nakipaghiwalay kay Seki, hindi magkakaayos ang pamilya nila. Kaya kahit heartbroken man, may parte pa rin sa kanya na nagsasabing worth it iyon. Kinaumagahan nun ay nagising na parang binaliktad ang sikmura niya. Parang nasusuka ako. May nakain ka ba kanina? Hindi pa po ako nag-uumagahan, ma. Mabilis na tumakbo ang dalaga sa CR. Anak, anong nangyayari sa'yo? Mapait siyang pumikit at sumuka ng sumuka. Pakiramdam ni Perlas ay binabaliktad ang sikmura niya. Hindi rin mabango ang kanyang nasasamyo sa paligid. Bigla na lang akong may naamoy kanina na hindi kaaya-aya pagkatapos nakaramdam na parang binabaliktad ang sikmura ko. Ibig bang sabihin nito buntis ka? Natigil siya at nanlaki ang mga mata niya na hindi nakagalaw. Buntis ka, anak? Doon din sabay na bumuhos ang lahat ng alaala niya. 2 buwan nang hindi nakakarating ang kanyang menstruation. Nakakaramdam na rin siya ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Kung totoong buntis siya, nalaglag ang kanyang panga. Buntis ako? Buntis nga ako! Para bang salita na unti-unting nag-sink in sa kanya ang realizations na yon. Sa kalagitnaan ng masamang pakiramdam ay nagawang mangiti ng dalaga. Buntis ako! Naluha siya sa saya. Hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Oh, Diyos ko! Buntis ang anak natin, Joaquin! Magkakaapo na tayo! Magkakapamangkin na rin ako. Para bang hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Paano mo sasabihin kay Ezekiel ang tungkol sa anak ninyo? Iyon na nga pa Hindi ko alam kung paano. Maghanap ka na muna ng saktong oras, anak. Baka mainit pa ang ulo nila, takalain na. Nanloloko lang ulit tayo. Sinunod nga niya ang advice ng mga magulang. Pinalipas muna ng dalaga ang 2 linggo bago kausapin ng lalaki, ngunit doon din naman gumuho ang mundo niya. Dahil napag-alaman niyang lumisa na pala ito ng bansa. 1 linggo nang nasa Amerika ang lalaki. Walang paalam at para bang sinadya nitong abandonuhin siya pagkatapos ng breakup. Paano ko na masasabi ang tungkol sa anak natin? Wala na siya rito. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Hahanap tayo ng paraan. Hindi siya nawala ng pag-asa dahil sa pagpapalakas ng loob ng kanyang ina, ama at ng kapatid. May mga oras na pakiramdam niya, malabo, na iraraos pa rin ang dalaga. Lumipas ang ilang buwan, naproseso na niya ang lahat hanggang sa bigla na lang na may misteryosong sponsor sa ticket niya. Kaya't naging successful ang kanyang pagpunta sa Amerika. Pinagpala tayo ng Panginoon. Nagpadala siya ng taong may mabuting kalooban, anak. Hindi man kilala kung sino yon, ipinapasa Diyos na lamang niya ang kanyang pasasalamat. Hinanap agad ng dalaga ang lalaki pagdating doon. Buo ang loob niya.
Wala nang makakapaghiwalay sa akin. Kung nasaktan ko man siya, eto na yung pagkakataon na ayusin ang lahat. Taglay ang tanging address kung saan ang kumpanya nito. Hinanap ng dalaga ang lalaki. Doon pa nasubok ang galing niya sa English. Good morning. Can I ask a question? Good morning. Yes. What is it, miss? Do you know this man? Does he work here? Oh, well, this man is our CEO. Really? Can I talk to him? I'm sorry, miss. Our CEO does not meet someone that easily. You'll need to book an appointment with his secretary first. Plus, he just got back from the Philippines, so he's kind of busy today. But I don't have an appointment. Then you'll have no choice but to do one and wait until he's not entertaining anyone. Bagsak ang balikat niya. Bagsak din ang loob ni Perlas. Nahanap na nga niya ito ngunit pahirapan naman para makausap. Bago siya tumalikod at maluha-luha na kung hindi lang siya binangga ng kung sino, dahilan kung bakit natumba ang dalaga. Malakas na tumama ang puwetan niya sa tiles. Oops, I didn't mean to bump you. Aray, ang anak ko! Gumapang agad ang hindi matawarang sakit sa kanyang bewang pataas ng kanyang tiyan. Napahawak siya rito at halos mawala ng malay nang makitang dinudugo na siya. Mainit at malagkit ang nararamdaman niyang tumutulo ngayon sa kanyang hita. Oh my God, you're bleeding, miss. I'm so sorry. Ang anak ko! Napahagulgol siya dahil sa takot. Dugot pawis ang pagmamahal niya rito at hindi pwedeng mawala ito. Mabilis na tumipo ng mga nakakita ngunit wala man lang tumulong sa kanya. Pearl? Sa gitna ng magulong mga tao, para bang may narinig siyang isang pamilyar na boses. Perlas. At doon, para bang narinig ng kalangitan ang kanyang hiniling. Mula sa kumpol ng mga tao ay bumungad si Seki na nanlaki ang mga mata. What the hell is happening here? Boss, this woman is bleeding. And I didn't mean to bump her earlier. Damn it! Zeki? Napalakas lalo ang paghagulgol niya. Pakiramdam ng dalaga ay nakahanap siya ng kakampi. Mabilis namang dumalo sa kanya ang lalaki at hinawakan siya sa bewang, sabay kita ng umbok sa tiyan niya. Kumunot naman kaagad ang noo nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka dinudugo? At bakit ka nandito? Ang anak natin, Ezekiel. Buntis ka? Oo, at ikaw ang ama ng dinadala ko. Dalhin na natin kaagad siya sa ospital. Hindi na siya nakasagot dahil sa pagkurot ng kanyang tiyan. Halos magpanik naman ito nang buhatin siya at itakbo palabas. Narinig pa ng dalaga ang babala nito sa mga empleyado. Kung may mangyaring masama sa anak at asawa ko, mananagot kayo. Tiningnan niyo lang siya at hindi man lang tinulungan. Asawa? Oo, asawa, Perlas. Dahil hindi ka uuwi ng Pilipinas hanggat hindi mo ako pinakakasalan. You're trapped with me now. There's no turning back. Mabilis ang mga naging pangyayari. Pagdala sa kanya ng lalaki sa hospital, agad siyang nilapitan ng pangunahing lunas. Mabuti na lang din at malakas ang kapit ng bata kaya't hindi siya nakuhanan. Thank God, maayos na ang lagay natin. Ngayon lang din napagmasdan ng dalaga ang kagalakan sa mukha nito. Hindi talaga siya nagkamali, nahabulin ito dahil daig pa ni Zeki, ang nanalo sa loto sa saya. Magiging papa na ako, hindi na ako makapaghintay. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi kailanman, love. Ako nga ang dapat na humiling ng paumanhin sa'yo dahil hindi ko nasabi ang pag-alis ko. I needed to do this para makuha ang loob ni Mama at pumayag sa relasyon natin. Yun pala ang rason mo? Nagkaroon kami ng deal. Kailangan ko munang ayusin ang negosyo namin dito. At papayag na sila sa atin. You know, hindi naman ganun ka sama ang mga magulang ko. Sadyang nagulat lang din sila nun. Kaya naging ganun ang reaksyon nila. They're good people and they understand me. Ibig bang sabihin nito wala nang balakid sa relasyon natin? Oo, malaya na tayo. Kaya nang malaman ko na balak mo akong sundan dito, nagpadala agad ako ng pera. Sandali. Ikaw? Ikaw yung misteryosong sponsor ko? Matamis na ngumiti ang lalaki. Hinagka nito ang noo niya. Napasinghap naman siya sa gulat. Hindi niya naisip na si Ezekiel pala ang taong yun. Iyon nga lang. Hindi ko naman alam na buntis ka kaya nagulat din ako.
Pero masayang masaya na ako ngayon dahil mabubuo na ang mga pangarap ko. Ang pamilyang pinapangarap ko. Hinaplos din niya ito sa pisngi. Ikaw nga ang hulog ng Diyos sa akin eh. You're my blessings in disguise, Zeki. Masaya akong nakilala ka. Me too. I'm so happy to finally have you freely, my love. Mainit na niyakap ng pagmamahal ang kanilang mga puso at sistema sa pagtatagpong iyon. Kapwa na puno ng umaawas na kagalakan ng dalawa. Ipinaliwanag din ng dalaga ang nangyari sa kanilang pamilya at kung paanong nagbago ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Masaya ito at ipinangakong sosorpresahin sila sa pag-uwi ng bansa. Hindi rin niya inaasahan na pupuntang single at uuwi siyang married. Sabay silang umuwi ng lalaki at masayang ibinalita ang magandang balita sa kapwa nila pamilya. Humiling naman ang pamilya ng Salazar ng panibagong kasal sa Pilipinas para makadalo ang lahat doon. Lalong humigpit ang kanilang relasyon. 2 beses pa ngang ikinasal ang dalawa para sa 2 beses na sila'y nagkaroon ng pagkakataon na mahalin ang isa't isa. Masaya kami para sa inyo! Best wishes and have a good health sa inyong dalawa at sa magiging apo namin. Naway bigyan niyo pa kami ng maraming apo. Tama ka, balae. Para naman sumaya tayo na matagal nang naghahangad ng makukulit na mga bata mula nang lumaki ang mga anak natin. Tama ka nga, balae. Sumandal siya sa kanyang asawa. Natutuwa siyang makita ang pareho nilang pamilya na magkasundo at masaya. Ang sarap pagmasdan pag magkasundo ang pamilya natin, love. Sana magpatuloy na to hanggang sa nabubuhay tayo. It will, love. For the love of God. May our family be blessed and live a harmonious life. Pumikit siya at huminga ng maluwag. Wala nang mahihiling pa ang dalaga. Ang tanging ina-anticipate na lang niya ay ang paglabas ng kanyang anak. Cheers to the life we will live together for the rest of our life. Cheers! Ang panluloko at paggamit ng kapwa para sa sariling benepisyo ay hindi tama at hindi dapat gawing basehan ng anumang aral sa buhay. Ang pagtitiwala at paggalang sa kapwa ay mahalagang haligi ng isang maayos at makataong pamumuhay. Nararapat na ang bawat isa ay maging tapat at magpakatotoo sa kanilang mga gawain at pananalita upang mapanatili ang integridad ng kanilang pagkatao. Sa halip naman loko, mahalaga na bigyang halaga ang pagiging tapat, mapagkakatiwalaan at may integridad sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagiging makatao at pagpapakita ng respeto sa kapwa ay nagbibigay daan sa mas matiwasay at positibong pakikisama sa iba. Sa huli, ang pagtitiwala, respeto at integridad ay mga halaga na dapat nating isabuhay sa araw-araw. Ito ang magiging pundasyon ng maayos at makabuluhang pamumuhay na puno ng pagmamahal at pag-unawa sa kapwa.